Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli inyong lingkod, si Katambay Manong po. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa, sulok ng mundo o sulok ng Pilipinas tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po, komentuhan po natin. Siyempre po, tapos na po ang rally, di po ba? At narinig po natin lahat ng pahayag, ang hinaing ating mga Pilipino, ang hindi nila pagtugon ng 3 taon sa problema ng bansa. Bagkus mga korupsyon po ang ating natuklasan, lalo po sa peaceful rally. Talagang pinahayag po dyan ang talagang nangyayari sa ating bansa, lalo sa ating kaperahan. At syempre po, ang pagtugon nila, hindi po nagagawa po ang kanilang mga trabaho kung bagkus. Puro pamumulitika po ang nangyari po sa loob yata ng 3 taon. Pero, syempre po, pag meron pong nagpahayag ng katotohanan, syempre, meron po against dito mga kababayan. Lalo-lalo na yung nababayaran po yata ayon po kay Banat Bay. Lalo-lalo po sa social media, syempre po, marami po naman batikos at against sa ginawa po at pahayag, lalo-lalo po ni Congressman Marcoleta mga kababayan. At syempre, dito rin po sa ating Vice President at marami rin po silang nasabi sa Vice President. Komentuhan po natin yan mga kababayan. Katulad po ito, kukomentuhan po natin ang sinasabi po ng mga haters at mga detractors po ng Vice President yata sa social media. Ang sabi, BP Sara, dapat lang magpasalamat daw po sa Iglesia ni Cristo. Tapos yung isa naman daw po, DDS tuwan-tuwa sa Iglesia ni Cristo, PRRD at BP Sara Duterte. Tuwan-tuwa daw po lahat. At ito naman po isa, nilayasan daw si Marcoleta nung nagsalita na. Bakit daw kaya nilayasan? Matitindi po mga nila eh. Nako, si Congressman Marcoleta ginamit ang INC, ang peace rally para mamulitika. Ito po mga banat nila eh. Tapos ayun na nga, Sara Duterte, Gina G sa pagtakbo sa 2028. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin ang pagpapasalamat po ng dating Pangulong Duterte at ibalik din po natin ang pagpapasalamat po ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino at lalo-lalo na po siyempre sa reliyon ng Iglesia ni Cristo ang pagpapasalamat po ng ating dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin siya. Sorry. Iano ko lang po, setup ko lang po. Okay? I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng ating dating Pangulong Duterte. At syempre po, ibalik din po natin ang pahayag po at pagpapasalamat din po ng Vice President po sa nangyari pong peaceful rally po ng INC. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan
at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Yan po mga katambay. At ngayon po, komentuhan na po natin ang hindi po nakakita ng pagtaas ng bilihin, kahirapan, kawalan ng trabaho, at lalong-lalo na po ang korupsyon. Hindi po nila nakikita mga kababayan. Itong mga vlogger na hindi yata binabayaran mga katambay at mga bulag, pipi at bingi sa problema po ng bansa, lalong-lalo na po sa korupsyon daw mga katambay. Unahin po natin ito. Setup ko lang po. Ito pong BP Sara, dapat lang magpasalamat daw po sa Iglesia ni Cristo, mga katambay. Setup ko lang. Iayos ko lang po. What more noon na walang tumutulig sa kanya? Kasi reyna siya ng Davao. And at the same time, diba, hari din naman yung kanyang ama dahil presidente noon. Walang magko-question. So, paano yung nagastos? Di ba, isipin nyo na lang mga kaklik, isipin nyo na lang anong ginawa niya doon sa millions na yun. And at the time, malaki yun na. Sa 4 na taon, na huling 4 na taon, mga kaklik, 460 million each. Nakita niyo po mga katambay, nakatutok pa rin po siya sa confidential fund mga katambay. Hindi po sa peaceful rally mga kababayan. I-fast forward na po natin. Gasgas na po ang confidential fund mga kababayan. Yun. And anyway, ang ka-clear, itong si BP Sara, hindi ko alam kung tiniming ha, itong balita na to. Siguro nakita niya, maraming suporta, nagpapasalamat siya, pwede maging botante niya yon. Okay. Ito, pimiyok sa OFW. BP Sara Duterte nagpaplano sa 2028 presidential election. Okay. Ito, Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni VP Sara, Vice President Sara Duterte, na pinag-iisipan na rin niya ang presidential election sa 2028. Diba? Timing ba? Ipinahayag niya ito sa dinaluhang meet and greet activity kasama ang mga overseas Filipino worker sa Japan. Nagpalakpakan ang mga dumalo sa naturang pagtitipon na sabihin ng Vice Presidente na ikinukonsidera niya ang pagtakbo sa 2028 elections. Ayun. Okay, akala ko kasi walang balak. Okay, mga tambay, akala raw niya walang balak. At doon po nakapokus ngayon ang itinaon daw po ng peaceful rally na Iglesia ni Cristo ang sinabi po sa mga OFW nating kababayan sa Japan ang kanyang pagtakbo mga katambay. Vice President po siya. Vice President, attorney, Vice President. Hindi ba po pwedeng hindi tumakbo? Lalo kung nakikita po ang nangyayari sa ating bansa. Ano po nangyayari sa ating bansa? Laganap ang korupsyon, kahirapan, napakataas na bilihin, kawalan ng trabaho. Isang Vice President, nakikita niya ang nangyayari sa bansa na wala halos sa loob na 3 taon. Ganyan lang ang nakikita ang pagtugon. Hindi ka ba maaawa sa mga Pilipino? Palibasa kayo yata, attorney, wala yata kayong awa, attorney. Wala yata kayong awa sa mga Pilipino. Mayaman po yata kayo at sagana po yata kayo sa pera. At wala kayong nakikitang korupsyon, kahirapan ng bansa. Vice President at mga Duterte lang ang nakikita niyong kahirapan ng bansa. Ito po, sunod po natin to, mga DDS naman daw po. Right, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to Ay, pag-usapan natin. Ito pong mga reaksyon ng mga DDS mga kababayan ha. Tuwan-tuwa po ang mga DD shit.
sapagkat po yung rally po ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang peace rally, ay tila ba pumabor sa kanilang grupo. At may interview nga dun sa isang namumuno sa Iglesia ni Cristo na ang sabi, kaya sila sumusuporta o against the impeachment of Sara Duterte kasi wala naman ang patunayan. Wala pa naman daw resibo na talagang itong si Sara Duterte ay karapat-dapat na ma-impeach. Kaya naman ang haba rin ng paliwanag ni Marcoleta, mga kababayan. Siya po ay nag-grandstanding dyan po sa Quirino Grandstand. Mahaba po. Siya lang po ang nabigyan. Siya ang katanging politiko na nabigyan ng pagkakataon na magsalita dyan po sa INC rally. Siguro napagbigyan ng INC kasi nakita nila bagsak sa survey. So para matulungan, kahit pa paano magkaroon siya ng exposure dyan sa maraming tao kasi sabi nila mahigit 1 milyon ang umattend dyan po sa rally dyan po sa Quirino Grandstand. So yun po ay exposure para kay Rodante Marcoleta. Abangan natin kung makakatulong ba sa kandidatura ni Marcoleta yung kanyang pagharap, pagsalita dyan po sa milyong tao. Mga tambay, kinutya pa ang Congressman Marcoleta at pumapabor daw po sa mga DD shit ang peace rally po na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Isa rin po kasi itong bulag bingi, nagpapakatanga po at nagpapakabobo sa nangyayari po sa bansa. Kahirapan, kawalan ng trabaho, kamahalan, napakasobrang mahal ng bilihin, at korupsyon. Wala po nakikita itong vlogger na ito. At minaliit pa po at kinantsawan si Marcoleta, si congressman, mga tambay. Hindi niya kaya alam miyembro po, di po ba? Di po ba mga kababayan, miyembro po ng INC si Congressman Marcoleta. Kaya po pagsasalitain po yun dahil miyembro po yun. Ang hindi po pagsasalitain doon, yung mga hindi miyembro. Kung nagkataon po miyembro, ang mga politiko po na nakakakita po at sumasang-ayon po sa layunin ng Iglesia ni Cristo, baka nakapagsalita rin po sila ron. Batang Maynila Toits, talagang nakasama kaya yata sa kumpas. Ayan po, binanatan niya mga kabayan. Isang attorney, isang taga Maynila. Talagang isa kumpas. Ito naman po. Ito naman po isa. Sino naman kaya itong isang ito? Tingnan din po natin. Sabay-sabay po. At marami pang iba mga kababayan. Ayan natin, fast forward po natin. Si ano naman to? Ulo naman yata ito. Ulo. Si Ulo daw. Awa sa isa't isa sapagkat may mas malaking Ayan natin, fast forward natin. Ano, gusto nyo patayin? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Ayan, mayroon daw, sinisiraan niya naman si Iglesia ni Cristo. Paulit-ulit po yung statements na hindi ito political rally. Yun na rin po yung narinig namin kanina sa mga members tsaka sa nagsalita na hindi ito pamumulitika. Pero we are hoping to influence political decisions. So, paano nyo po dinidistinguish po yun? It's not in support of this or that candidate, this or that political party. Teka lang excuse me lang po. Hindi ko lahat nasubaybay ang buong maghapon eh. Mayroon ako nakita, sumulpot din si Robin, si Bato, si Marcoleta. Pero sino lang ho ang nagsalita sa entablado? Si Marcoleta lang ba? Si Marcoleta lang ho ba ang nagsalita sa entablado? Si Bato at si Robin Padilla hindi nagsalita. Paki-type nga at may sasabihin ho tayo mga kababayan. Hindi ko kasi nasubaybayan ng buong diretso ng oras nung rally nila. Paki-type po mga kababayan. Si Marcoleta, paki-press one nga ho kung si Marcoleta lang ho ang nagsalita sa entablado. Kasi nga, si Robin at si Bato de la Rosa, nakakita ko ho si Marcoleta lang. Okay. Ito nga mga kababayan, nagtataka naman ako dito sa mga ito. No? Ano daw? Please panoorin mo ang, sabi ni Bancalche. Please panoorin mo ang buong programa.
Pati ang apat na salita kasama si ano? Ano? Hindi ko maintindihan po. Pasensya na. Oo. Si Marcoleta lang. Si Marcoleta lang ho ang nagsalita. Si Marcoleta. Nagtataka nga ako rin sa mga ito. Hindi sila makatiis na... Kasi nga ito hindi political rally. So, peace rally ito. Nagtataka naman ako rito kay Bato de la Rosa at saka kay Senador Robin Padilla. Parang hindi ba nila matiis, ano? Parang hindi ba nila matiis na huwag na tayo magpunta dyan? Mga tambay, si Chris Ulo, nakita niyo naman po, matindi rin po. At nagtataka raw po siya doon sa peace rally. Kahit sino po open doon, kahit ikaw pumunta ka ron, walang pipigil sa'yo. Open po sa lahat yun. Kaya lang, hindi ka pwede magsalita sa entablado. Yung kahit sinong Pilipino, basta Pilipino, open sa lahat. Kaya lang, masamang-masama po ang loob nila dahil hindi po pumabor sa nagpapasweldo po sa kanila ang peace rally. Hindi po kasi pumabor sa nagpapasweldo yata sa kanila, mga kababayan. Ito po isa. Nilayasan naman daw po ang Congressman Marcoleta, mga kababayan. Ito naman po isang vlogger. So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga, mga minamahal. Ang epic fail po nung nagsalita itong si aspirant candidate Senator Rodante Marcoleta, si Congressman Marcoleta. Alam nyo ba, habang nagsasalita yung lolo ninyo, nagsilayasan, nagsialisan yung mga tao, unti-unting umaalis. Binanatan ba naman yung Quadcom? By the way, mga minamahal, hindi lahat ng pumunta doon is makasara talaga. Yung iba doon, maka-PBBM pa din. So, balanse po yun. At saka yung INC rally na yan, ang sabi, for peace. Pero, bakit nung nagsalita, itong si Rodante Marcoleta, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal Sabi nila para daw ito sa kapayapaan. Bakit parang nabahiran ng politika? Bakit mayroong politiko doon mismo? Diba? Consider na lang natin na nandoon sila Bato de la Rosa, pero hindi naman sila nagsalita, hindi naman sila naging speaker do. Ayan, mga tambay. Nakita niyo po, isang babae po. Si Alicia comment po. Tuwan-tuwa pa, mga tambay. Tuwan-tuwa pa dahil daw po nag-alisan daw po yung mga kapatiran o mga Pilipino na naandun habang nagsasalita raw po si Congressman Marcoleta. Totoo po ba yon? Hindi. Nagsisinungaling po at nagpapakatanga at nagpapakabobo ang babae po na si Alicia, mga kababayan. Una-una, napakatanga at napakabobo po. Ang Congressman Marcoleta po ay may karapatan po siyang magsalita ron dahil isa po siyang Iglesia ni Cristo. At siya lang po ang may karapatan magsalita ron. Yung iba, hindi na po. Di po ba, mga kababayan? At yung sinasabi pong peaceful rally, yun po'y peaceful, walang gulo. Nagrally sila ng mapayapa, kapayapaan. Di ba? Mapayapa ang rally. Hindi kaguluhan at hindi magiging magulo ang gagawin nilang rally. Di po ba, Alicia? Kaya nga peaceful rally. walang mga haluan doon ng political na pabagsakin si ganire, pabagsakin si ganon, pabagsakin ng Pangulo, pabagsakin ng gobyerno. Di ba? Ang inilatag po nila yung totoong nangyayari dahil sila po ay mga taxpayer din. Karapatan din po nila questionin ang gobyerno. Bakit nagkakaganito ang gobyerno natin? Laganap ang korupsyon. Ang trabaho nila hindi nila ginagampanan bilang trabahante natin, di ba? Hindi nila ginagampanan. Ang kahirapan hindi nasusolusyonan. Napakataas sa bilihin, di ba? Kawalan ng trabaho at isang damukal ang ginagastos ng mga Pilipino at isang damukal ang inuutang ng mga Pilipino na wala pong nakikita at nalalasap ang taong bayan solusyon sa mga problema. Hindi mo ba nakikita yan, Alicia? Palibasa,
Kasama ka yata sa sinasabi ni Banat Bay. Isa ka rin bulag, pipi at bingi at nagpapakagago at nagpapakatanga sa nangyayari sa ating lipunan. Hindi po ba? Hindi po masama ang gago at hindi rin po masama ang tanga kung nagpapakatanga ka at nagpapakagago ka. Hindi po yan mura, mga kababayan. Kahit tingnan nyo po sa dictionary. Di ba? Ito po, sundan po natin. Nako, si Congressman Marcoleta ginamit ang INC. Peace Rally, pamumulitika. Tingnan naman po natin ito. Yung isa. Okay, mga Kojero, pag-usapan natin itong topic na to. Teka, nawala. Okay, mga Kojero, pag-usapan natin itong topic na to. As predicted, ilang beses ko ba ulitin to, no? As predicted, mula pa lang noon nang nabanggit itong sa rally ng INC. Na-hijack na nga. Oo, ng DDS. In fact, mga Kojero, may napanood pa nga ako interview kanina ng isa sa mga leaders ng INC na parang pinagtatanggol pa si Sara nang sabi niya, tao dito, parang huwag natin husgahan yung something na wala pang kasalanan. Wait lang ha. I want to get the quote right. Ayan po mga tambay, na-hijack daw po. Na-hijack na mga DD shit, ang tawag niya, dito po sa pamumuno po ng INC, ang peaceful rally po mga tambay. Ibang klase. Kilala po natin yan, hindi po bayaran yan. Hindi po siya bayarang vlogger at isa rin po siyang bulag at pipe at bingi. Bulag, pipe at bingi sa katotohanan ng bansa. Siya po ay hindi po siya gago at hindi po talaga gagong-gago at hindi po siya tanga. Napakatalino po niya, mga kababayan. Pagdating po sa nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Dahil hindi po sila nasisilaw sa pera. Pera na galing yata sa taxpayer. Ito pa isa. Yung si Sara daw po ay ang pagtakbo ay kaya binatikos din po niya ang pagtakbo ni VP Sara. Pakinggan po natin. Sandali lang po. Ayan. Set ko lang po. Iunting lang po. Ayan na po. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta kayong lahat? Kamusta po kayong lahat mga Kojero? Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan, paki-like ko. Like nyo na po itong video na to. Oo. 486 tayo ngayon dito sa umpisa natin live stream, pero 225 pa lang ang naka-like. Paki-like po itong ating live stream ha. Paki-like po. Huwag niyo kakalimutan yan. At paki-subscribe ang ating Coach Jared YouTube channel. Oo, fast forward natin. Ayan. Okay. Woo! Hindi talaga makapagpigil. Oo. Ano kaya sasabihin ng leadership ng INC diyan? Kasi paulit-ulit na lang sinasabi, wala kaming kakampihan. This is about peace. Dapat magkaroon ng kapayapaan, etc. etc. Oo, pero let's see. Mukhang ito yung sinasabi ko sa inyo mga Kojero na risk eh. Ito yung sugal na ginawa ng INC, ng leadership ng INC. Na yun nga, mabibigyan ng plataforma yung mga critical voices kahit na hindi naman yun ang intensyon. Oo. Kahit naman hindi yun ang intensyon. Well, ano lang natin mga Kojero. Oo, ano lang natin.
Trigger warning, mga blood kayo. Oo. Well, tingnan natin mamaya. Si Bato is already there. From what I know, Ayan, mga tambay, mahaba po yan. At doon din po patungo. Paringgan lang po natin ang kapiraso, mga tambay. At binabibigyan lang daw po ng critical situation ang mga sumusuporta sa BP Sara at pati po ang INC ay binigyan niya rin po. Meron din po siyang napakatalinong tao at meron din po siyang kinutsapan niya ang INC dahil nga po hindi po niya nagustuhan dahil nga po peaceful rally pero nahaluan daw po na bahiran ng politika, mga katambay. Yung sinasabi nga po ng INC, mga kababayan, nakita po nila ang nangyari sa ating bansa. Sobrang kahirapan, sobrang korupsyon, lalo-lalo sa paggastos, paghawak ng pera ng bayan. Kitang-kita po yan ng INC, lalo-lalo po mga budgeting. At ang ginagawa po, lalo po sa institusyon ng Kamara at Senado, nakita po ng INC lahat po yan, mga kababayan. Di po ba? Ang ginagawa po nilang pamumulitika ng 3 taon, confidential fund, nakatutok sila, pero lahat naman sila may confidential fund. At mas malalaki pa ang kanila. Yung mga travel, extraordinary expenses nila, di ba? At yung mga confidential fund nila, napakalalaki. Pero tanging sa Vice President lang po ang kanilang ginigisa at pinupukpok, mga katambay. Dahil nga, demolition job. Alam naman po natin yan kasi talagang ginagamit po yata ang pera ng Pilipino. Ang pera ng Pilipino ay gamit na gamit po sa pamumulitika ng iilang politiko na gahaman sa kapangyarihan, sugapa sa pera ng bayan ang mga ito yata, mga katambay. At pati po ang mga vlogger po na bayaran. Ang mga bayaran po di umano na vlogger sa social media ay mga gahaman din po, sugapa sa pera. Hindi naman po sa kapangyarihan sila gahaman Sa pera po, mga sugapa. Talaga ipagbibili po ang kanilang mga kaluluwa, pagkatao, dignidad dahil po sa pera. Yata, mga kababayan. Itong mga vlogger na ito. Wala po silang nakita na problema ng bansa, magta-3 taon na, laganap na korupsyon, laganap na kahirapan, kagutuman, dinadaan lang tayo sa ayuda, at napakamamahal na bilihin, dinadaan tayo sa iilang piraso na kadiwa, kawalan ng trabaho, mga katambay. Diyan po tayo dinadaan. Pero ang pera po na nawawala sa ating bansa, di umano, ay isang damukal. Nililipat nila. Dahan-dahan, matutuklasan mo na lang, nailipat na nila, mga kababayan. Ang isang damukal na bilyon-bilyon. Trilyon-trilyon na po pag sinuma mo, mga kababayan. At yung pumuputok pa po na ginagastusan nila ng napakalalaki daw, social media, mainstream media, mga kaliwang grupo, mga politiko, halos lahat sila nagkakabera yata at nagkakamal yata ng pera galing sa taxpayer ang mga ito. Lalong-lalo sa social media. Nakita niyo po, kita-tatapang pa. Kita-tapang at kiyaangas pa. Nangungutya pa, mga tambay. Mga nangungutya pa itong mga ito. Ang tawag po sa mga sumusuporta at nagpapahayag po ng katotohanan at nagsasabi po ng realidad ng ating gobyerno, kahirapan, sobrang korupsyon na gaganap di umano. Pero ang mga vlogger na ito ay patawa-tawa lang po, pakutsa-kutsa lang po itong mga ito. Dahil nga, bayad na po ang kanilang kaluluwa yata at ang kanilang pagkatao di umano, mga katamay. Dahil lang sa pera na galing sa taxpayer. Ganyan po to. Kaya wala po ko tayong aasahan. Ang gagawin lang po natin, gada banat po nila, ay babanatan din natin sila, mga kababayan. Dahil yung kinukuha yata nilang pera ay galing sa atin. Kasama rin po sila. Kumukuha. Gamit yata ang nakukurap. Yata ng mga politiko, mga kababayan. Ang nakukurap ng mga politiko yata ay pati po sila ay nababahagian po yata ng pera galing sa korupsyon. Kaya po itong mga vlogger na ito, talagang masasabi nating nagpakagago. Mga nagpakagago. Nagpakatanga. Nagpakagago na. Dahil sa pera. Di kaya? Wala nang mga dignidad itong mga tao na ito.
Isang tao, isang pamilya lang binabatikos mo, samantalang ang gobyerno natin hindi naaaksyonan, hindi nagagampanan ang sinumpaan nilang tungkulin na gagawin nila lahat para ang Pilipino ay mabigyan ng mabuting buhay. Di ba? Lalo ang ginagawa po dapat nila. Di ba? Solusyonan ng kahirapan, kawalan ng trabaho. Kaya namang gawin. Bakit? May pera. May pera tayo. May ginagastos po tayong pera para po ibangon ang ating ekonomiya. May pera eh. Di ba? Nakakautang pa nga tayo ng pera. Napakalaki. Ano sabi ni Congressman Marcoleta? 6 trillion mahigit ang ating gagamitin this year. Di ba? Pero ang pumasok lang pera sa atin sa kabang yaman ay 4 trillion mahigit. Uutang pa tayo ng 1.5 mahigit trillion. Dahil dito po sa mga programa ng gobyerno. Di ba? Kasama na po ang ekonomiya. Bakit? Sa sobra-sobrang pera, magtatatlong taon na, sobra-sobrang pera na hinahawakan nila. Bakit ganito pa rin ang ating bansa? Napakataas pa rin lahat, pati bayarin. Di ba? Ano solusyon? Ano naging solusyon ng pera na pinopondo natin? Nada. Ang nabigyan lang po ng solusyon, sila. Nagsiyaman, naging bilyonaryo yata, naging milyonaryo yata, at karamihan sa social media, nagkaroon din po yata ng limpak na mga salapi galing sa atin. Kaya nga po nagpakagago na po sila at nagpakatanga dahil sa kagahaman. Sobrang gahaman sa pera. Kaya bulag na po sila sa katotohanan. Wala na, bulag na sila. Bagada gising nila. Ang nakikita lang nila ay ang dating Pangulong Duterte, BP Sara at mga kaalyado nito. Yun lang ang nakikita nila araw-araw. Wala na po sila nakikitang iba na problema ng bansa. Palibasa, hindi sila naghihirap, mga katambay. Hindi sila naghihirap. 75% tayong mga Pilipino ang nahihirapan na sa sitwasyon dahil sa sobrang laganap ng kahirapan. Napakataas sa bilihin, kawalan ng trabaho, at napakahinang ekonomiya. Dahil kung malakas ang ekonomiya natin, napakaraming pumapasok na pera sa ating bansa. Hindi eh. Nangungutang pa nga tayo, mga kababayan. Dahil kapos ang pagpasok ng salapi sa ating bansa. Di po ba? Pero pagdating sa mga vlogger na bayaran, wala po silang nakikita problema dahil wala silang iniintindi. Iintayin na lang po yata nila ang every 15 days o 30 o end of the month. End of the month. Depende po yan kung meron po silang akinsenas o end of the month na binibigay na salary. Di kaya, mga kababayan? Ang tanong ni Kamanong, may kaltas kaya yan na tax? Kinakaltasan kaya ng tax yan? Ng SSS, GSIS at PhilHealth, yung binibigay kaya sa kanila? May kaltas kaya yan ng tax ng gobyerno, mga kababayan? Nagtatanong lang po. Kasi napakarami po nagpaagago, nagpakatanga. Na pag makikita po natin yun sa social media, madali po silang kilalanin. Madali po silang kilalanin itong mga vlogger na ito. Pag nakita nyo po ang kanilang content at yun din, walang nakikitang korupsyon, kahirapan sa ating lipunan, at puro gobyerno ay napakagaling, lalo-lalo na ang Quadcom, mga congressman, pangulo, senador. Alam nyo na, mga katambay, alam na. Puro may mantika ang mga bunganga niyan. Mga namantikaan, mga kababayan. Di mo ba? Kaya, napakaganda po ng ginawa ng Iglesia ni Cristo na peaceful rally, di ba? Yung rally for peace. Di ba? Mapayapa. Mapayapang natapos. Mapayapang nag-uwian. Mapayapang nakauwi sa kanilang bahay. At pinahayag po ng Iglesia ni Cristo
sa pangunguna po ng kanilang kapatid na isang Congressman Marcoleta, ang nagbigay po ng mahabang speech na siya po ang may kakayahan at nalalaman niya po ang problema ng bansa, lalo sa kaperahan. At syempre po sa kahirapan, at lalong-lalo na po, syempre sa kawalan ng trabaho, at syempre po ang numero 1, korupsyon. At nahandyan na rin po ang krimen, droga, nadagdagan pa ng mga malala na nga ang korupsyon, malala na nga ang droga, malala na ang krimen, malala pa ang mga gago sa social media. Mas marami na pong gago at tanga at nagpakabobo dahil sa pera sa social media, mga tambay. Lumala na ng lumala. Hindi lang po ang krimen, droga, korupsyon ang lumala sa ating bansa. Pati po sa social media, lumala na po ng lumala ang mga Pilipino dahil sa pera yata. Di mga tambay. Nagpakagago na, nagpakaulol, di ba? Dahil sa pera, nagpakawalang hiya. Nagpakatanga sa nangyayari po sa ating bansa, mga kabayan. Nakakalungkot lang po. Ngayon, pagkatapos po ng peaceful rally, balik to realidad na naman, mga tambay. Realidad na naman. Babakbakan na naman po nila. Ayan po, nag-uumpisa na po. Tapos na po ang peaceful rally. Ngayon, nag-uumpisa na po sila. Binabakbakan na po nila ngayon ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, at ang mga kaalyado nito. Tinutwist na po nila. Tinutwist na nila. At parang sinisisi pa ang Iglesia ni Cristo dahil daw po nakonsinte at nagamit daw po ng mga DD shit. Samantalang sila, ang kauna-unahang mga gago at nagpakaulol dahil sa pera, mga tabay. Hindi ang mga DD shit. Di mo ba, mga kalabay? Muli po, si Katambay Manong. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga nakagusto po. Hindi po nagpapasalamat si Kamanong sa mga nababayaran, mga nagpakagago, nagpakaulol, nagpakatanga, nagpakabobo dahil sa pera ng taxpayer. Doon lang po tayo nagpapasalamat sa nakakakita po ng realidad, ang totoong problema ng bansa, ang nakikita at nararamdaman po natin. Maraming pong salamat sa inyo, mga kababayan. At yung nakikita ko po ay nakikita nyo rin po, at nararanasan ko ay nararanasan nyo rin po. Yung mga nagpapaagago, tanga, ulol, diba, bobo, sa katotohanan, hindi po nila mararanasan yan, mga kababayan. Sagana po sila habang nanunungkulan po ang mga politiko na ito, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Ingatan nawa po, mga tambay, at huwag po tayo magpakatanga at gago at bobo sa darating na halalan. Iboto po natin ang tama. Napakahirap na po ng dinadanas ng ating bansa, lalo po sa korupsyon. Muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.